Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo na napapakinggan o napapanood, mga kapatid, sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng ating pong mga kababayan, mga kapatid sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, saan man po kayo lugar o dako naroon ngayon sa buong probinsya ng Sorsogon at dyan po sa Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa inyo, mga kapatid, nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapiling muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, praise God, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. At sa pagkakataong ito, ngayon po ay araw ng linggo, kagaya po ng ating pong ipinaanyaya nung nakaraan, mga kapatid, sa atin pong mga kababayan, sa lahat ng mga radio listeners. Amen, mga kapatid. Kayo po ay amin pong muli inaanyayahan ngayong araw po ito ng linggo, alas 8 po ng umaga. Diyan po tayo sa Iquirino para sa atin pong first Sunday of the month, Sunday Worship Celebration. Amen. At sa atin pong joint fellowship, mga kapatid. Praise God. Ang tatlong congregation po ay magsasama-sama. Ang congregation ng Magsaysay, Santa Remedios at ang Iquirino ay magsasama-sama, mga kapatid. You are invited, mga kapatid. Amen. Anuman po ang ating pong mga kalagayan, anuman ang estado natin sa buhay, welcome po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Welcome po ang lahat, lalo na po ang ating pong mga aspirant na candidate, mga kapatid. Amen. Ay amin po kayong inaanyayahan na dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon ngayong araw po ng linggo, alas 8 ng umaga, mga kapatid. Amen. San man po kayo partido napapabilang, kung anuman po ang inyong anuman po ang inyong partido, amen, ay welcome po kayong lahat sa gawain ng ating pong Panginoon, sapagkat ang United Pentecostal Church Bulan ay hindi po partisan. Wala po tayong kinakampihan o inaaniban na anumang partido, mga kapatid, kundi lahat po ay welcome sa gawain ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. Diyan po ang ating pong pagsitipon, pagsamba sa Panginoon, diyan po sa Iquirino, United Pentecostal Church, Bulan Compound, mga kapatid. Magkita-kita po tayo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran, dyan po sa Kapol, amen. May mga kapatiran po tayo na patuloy na sumusubaybay, mga kapatid, sa ating pong programa, si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maging man po ang mga kapatiran natin dyan sa Hinablan Oriental, amen. Good morning. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at patuloy po tayong maglingkod sa Diyos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Manurabi Church. Praise God, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Napakaganda ng gawain ng Panginoon dyan po kahapon sa Manurabi Church. Salamat sa pagkilos ng ating pong Panginoon. At kayo rin po ay amin pong inaanyayahan, kung kayo po ay dyan sa Matnog, amen, ay welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Alas 8 po ng umaga, ngayong araw din po ito ng linggo, ang ating pong schedule ng pagsamba. Ang ating pong church location ay dyan po sa Barangay Gadgaron, Purok 7, sa boundary lamang po yan ng Manhumlad at Gadgaron. Along the highway lamang po ang ating pong bahay panambahan,
Kung kayo po ay papasok papuntang sentro ng Matnog, right side po ang atin pong church location. Kaya mga kapatid, at tayo po ay magpatuloy o tayo po ay dumalo, mga kapatid, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Maranasan natin ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Lalo na po sa matagal nang nakikinig marahil sa ating pong programa, kayo po ay amin pong inaanyayahan sa gawain ng ating Panginoon na kung paano tayo nagsasama-sama, amen, sa pakikinig ng salita ng Diyos sa programang ito. Magsama-sama din po tayo physically, amen, sa gawain ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung kayo naman po ay mayroong mga prayer request, amen, at nais nyo pong magpadala ng inyong mensahe tungkol sa inyo pong mga natututunan sa ating pong programa, tawagan nyo lamang po ako o di kayo i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po ang akin pong contact number, mga kapatid. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At binabati din po natin ang mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen. Sa pangunguna po yan ng ating pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosare, at ang kanya pong may bahay, Pastora Maricar, at ang inyo pong buong family. Mapagpalang umaga po, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ang araw na ito ng linggo, ito ay araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Amen. Tayo ay magsaya, tayo ay magdiwang na nagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Good morning din po sa atin pong mga tagapakinig ngayon. Anuman po ang inyong mga kalagayan, anuman po ang inyong mga sitwasyon, lagi niyo pong tandaan, amen, may Diyos po na totoong nagmamalasakit sa atin. May Diyos na laging tumutugon sa ating mga panalangin. At pagbati din po sa ating pong mga taga-subaybay dyan sa Barangay Kalintaan, dyan po sa Barangay Kapukutan, amen, dyan po sa Santa Magdalena. Salamat sa Diyos na ang himpilang ito ay malawak ang naaabot. May mga part po ng Santa Magdalena na naaabot po ang frequency ng New Gen FM 100.7. Salamat po sa Diyos. Amen. At sa inyong pakikinig, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At nawa tayo ay magkita-kita po in personal sa gawain ng ating pong Panginoon. Praise God. At maging sa atin pong mga tagapakinig dyan sa coastal areas ng Matnog at Bulan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang atin pong mga taga-subaybay din, tagapakinig sa mga portion ng Matnog, mga kapatid. Amen. Dyan po sa Barangay Bulo, Barangay Hidhid. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Praise God. Maging sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Good morning, Sister Helen Pitugo Reglora. Thank you so much for watching. Amen. Sister Marilyn Ayok, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And also Sister April Santos, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Josephine Isibes, Donor Isibes, amen. Thank you so much for watching from Ohio, USA. Amen. At sa inyong buong family, kina Brad Vicente, amen, at sa inyo pong mga anak, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan. Amen. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sister Christy Disoyo, good morning. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Angelita Ligoro, thank you so much for watching from Atimunan, Quezon. Ninang Philly Unasan, amen, good morning. And Sister Nancy Dangla, praise God. Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kina Sister
Regine Chuji, Sister Christine, and Sister Cherry Ikeda. Good morning po dyan po sa UPC Japan. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. To God be the glory. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Praise the Lord. At sa pagkakataon ito, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sa himpilang ito na patuloy na kinakasangkapan ng Panginoon upang ang kanyang banal na salita ay atin pong maipahayag. Praise God. Salamat sa atin pong Panginoon. Sa lahat po ng mga manunood pa lang, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa patuloy natin buksan ang ating mga puso at isipan, mga kapatid, sa salita ng Diyos na ating mga napapakinggan. At hayaan natin na turuan tayo ng Panginoon. Hayaan natin na hipuin ng Diyos ang ating mga puso. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay manalangin sa atin bago tayo magsimula, mga kapatid. Amen. Praise God. Bago tayo magsimula sa atin pong pagtatalakay, hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Pwede niyo po akong sabayan sa ating pananalangin, mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagkakataong ito na muli kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo po ang amin pong pagtatalakay, pagpalain mo po ang pakikinig ng amin pong mga taga-subaybay sa kanilang mga radio. Amen. Sa mga nanonood via Facebook Live, hipuin mo po, O Diyos, ang kanilang mga puso at isipan. Buksan mo po ang kanilang mga espiritual na kamalayan upang kanilang maintindihan at maunawaan ang mga salita mong aming pag-aaralan. Panginoon, katagpuin mo ang aming pangailangan. Magpahayag ka po at magpakilala sa lahat ng amin pong mga tagapakinig. Amen. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo pong abutin ng iyong makapangyarihang mga kamay ang mga kapatid namin, amen, mga kababayan namin na nakakaranas ng karamdaman, mga problematic, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ang kapayapaan at ang kagalakan sa kanilang mga puso. Patuloy mo pong bigyan ng kaunawaan, amen, ang amin pong mga tagapakinig at patuloy mo po silang akayin sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanila pong buhay, ang kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, kapatid, asawa. I-bless mo po sila, Panginoon. At patuloy mo pong iparanas sa kanila ang iyong pag-ibig. Maramdaman nila ang pagmamahal, pagkalinga at pagmamalasakit ng iyong kapangyarihan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. Magpahayag ka po sa araw na ito at maging sa mga susunod pang aming pagtatalakay. Sa pangalan mong makapangyarihan, aming Panginoong Jesucristo, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, pwede niyo po akong sabayan sa pagtatalakay ng salita ng Diyos, sa pagbabasa. Pwede niyo po akong sabayan, mga kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng Kawikaan. Proverbs chapter 23, verse 23. Ang sabi dito, mga kapatid, amen. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Tayo mag-aral ng salita ng Diyos sa mayroon pong pinamagatang Search for Truth. Amen. Marami ngayon, mga kapatid, ang hindi naman, mga kapatid, kaila sa atin at hindi iba sa atin talaga na sa panahon ngayon, marami po ang naglipan ng mga aral, mga kapatid. Amen. Ang iba ay
na bubulag at ang ibang mga kapatid ay naliligaw. Amen. Ang sabi ng Biblia, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Mga kapatid, marami ngayon ang naghahanap ng katotohanan sapagkat gusto nilang pagkakitaan. Mga kapatid. Amen. So, ang payo ng banal na kasulatan, kapag nasumpungan natin ang katotohanan, huwag nating gamitin sa personal na interes lamang. Mga kapatid. Amen. Karunungan, turo, at pag-uunawa. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay siyang pinaghahanap ng mga tao. Amen. At hindi lingid sa ating kaalaman na lahat ay ginagawa para matuto at makapag-aral. Pero sa nakikita natin, mga kapatid, hindi lahat ng mga, hindi man siguro lahat, pero may mga taong nakapag-aral pero ginagamit lang sa kawalanghiyaan. May mga taong nakapag-aral pero hindi talaga nakasumpong ng kaunawaan at karunungan. Hindi lahat ng may kaalaman ay marunong. Hindi lahat ng may kaalaman ay may pag-unawa. Mga kapatid. Amen. Kaya, let us search for truth. Amen. Hanapin natin ang katotohanan. Sapagkat, mga kapatid, amen, ang katotohanan ay napakahalaga, lalo na pagdating sa usaping paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kailangan yung atin pong pundasyon ng atin pong paglilingkod sa Diyos, ito po ay nakabase dapat sa katotohanan. Let us search for truth, mga kapatid. Hanapin natin ang katotohanan. Gaano ba, mga kapatid, gaano ba kahalaga ang katotohanan? Bakit kailangan itong hanapin? Bakit kailangan itong kailangan itong paglaanan ng oras at panahon para hanapin? O ano ang meron sa katotohanan, mga kapatid, kung bakit kailangan natin hanapin? Hindi po lingid sa atin pong mga kaalaman na noong unang panahon, hindi po sa atin sinabi ang katotohanan. Excuse me. Hindi po lingid sa ating kaalaman, noong unang panahon, kahit sa mga ninuno natin, hindi po sa kanila sinabi, hindi sa kanila itinuro ang totoo o ang katotohanan pagdating sa kung ilan ang Diyos, kung sino ang Diyos, at kung paano sumunod at maglingkod sa Diyos. Hindi po sa kanila yun sinabi. At hindi yun sa kanila itinuro. Kaya marapat lamang na hanapin natin ang katotohanan, mga kapatid, sapagkat hindi po natin nais na mamuhay sa kamalian, mga kapatid. Amen. Kaya nga, napakahalaga ng edukasyon, sapagkat kapag meron kang edukasyon, hindi ka maluluko, hindi ka madadaya. Amen. Kaya nga, ang mga anak, mga kapatid, meron talagang mga magulang na ang tingin nila sa edukasyon ay napakahalaga, mahalaga pa kaysa kayamanan, material. Amen. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagpupursige na ang kanilang mga anak ay talagang makapagtapos sa pag-aaral. Kaya sa mga estudyante ngayon, amen, sa mga nag-aaral, magtapos kayo sa pag-aaral. Hanggat kayo ay talagang pinagsisikapan ng inyong mga magulang na makapagtapos, makapag-aral, mag-aral kayo ng mabuti. Yung panahon na binibigay sa inyo ng inyong mga magulang na makapag-aral, gamitin nyo yan, huwag nyo yang sayangin, huwag nyo yang ibaliwala, at huwag nyo yan pabayaan. Kundi bagkus, pahalagahan ninyo ang inyong pag-aaral, mga kapatid, lalo na kayo ay tinutustusan ng inyong mga magulang. Mga kapatid, sa mga kabataan, mag-aral ng mabuti, amen, at huwag magbubulakbol, huwag hayaan na masayang ang bawat panahon na binibigay sa inyo.
Balik tayo mga kapatid dito sa banal na kasulatan. Amen. Gaano kahalaga ang katotohanan at ano ang meron sa katotohanan kung bakit kailangan ito dapat masumpungan at malaman. Amen. So, ang katotohanan, napakahalaga po nito. Sapagkat ang sabi po ng John chapter 8 verse 32, Amen. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. So mga kapatid, kaya napakahalaga ng katotohanan sapagkat kapag nasumpungan natin ang katotohanan, mayroon pong kalayaan dito. Amen. Kalayaan, mga kapatid, amen, tungkol kalayaan mula doon sa kamangmangan. Ibig sabihin, hindi sapat na meron kang kaalaman, mga kapatid, ay meron ka ng kalayaan mula sa kamangmangan. Sa katunayan, mga kapatid, kung manunood kayo sa mga Facebook ngayon, marami ngayon ang mga speaker na yung motivational speaker na kung pakikinggan mo, masarap pakinggan, pero kung uusisain mo, ay kamangmangan. Mga kapatid, may mga motivational speaker na hindi naniniwala sa Diyos. May mga motivational speaker na lahat inspirational lang, pero walang Diyos. May mga motivational speaker na sinisisi ang Diyos. Kaya kailangan natin ang katotohanan na ito. At ang katotohanan na ito, mga kapatid, ang magpapalaya sa atin, amen, according to verse 34 ng chapter 8, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin, ang kalayaan na tinutukoy dito, kalayaan mula doon sa kamangmangan at sa kasalanan. Mga kapatid, amen. So tayo, ang mga tao, mga kapatid, na namumuhay sa pagkakasala ay alipin ng kasalanan. At dyan tayo nais ng Panginoon na mapalaya. Sapagkat mga kapatid, alam ng Panginoon, amen, na ang tao na namumuhay sa kasalanan, mga kapatid, amen, according to Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy dito, walang iba kundi ang impyerno, mga kapatid. Kaya nais ng Panginoon na masumpungan natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin mula doon sa kasalanan, sapagkat ang dulot ng kasalanan ay kamatayan, kaparusahan doon sa impyerno, mga kapatid at mga kaibigan. Praise God. Kaya napakahalaga ng katotohanan na ito. At wala naman po sigurong matinong tao na nais mamuhay sa kamalian, mga kapatid. Amen. Sa panlilinlang. Kaya ang nais ng Panginoon, buksan natin, mga kapatid, ang ating mga puso, ang ating mga isip, amen, at ating pong hangarin na masumpungan natin ang katotohanan na ito na siyang magpapalaya sa atin. Ang tanong, mga kapatid, sino po ang katotohanan na tinutukoy, mga kapatid, ng banal na kasulatan na kailangan natin hanapin, kailangan nating masumpungan, mga kapatid? And according to Proverbs chapter 23 verse 23, doon sa key verse natin, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili, oo, karunungan, turo at pag-uunawa, mga kapatid. Amen. Sino ang nagbibigay nito, mga kapatid? At sino po ang katotohanan na ito na kailangan nating masumpungan at kailangan natin, mga kapatid, na makilala? According to John chapter 14 verse 6, ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. So ang Panginoon ang daan at ang katotohanan. So yung katotohanan na tinutukoy dito na kailangan na masumpungan natin na siyang magpapalaya sa tao mula sa gapos ng kasalanan,
kamangmangan, mga kapatid, amen, at kawalan ng malay, amen, sa mga bagay-bagay. Pagdating sa usaping paglilingkod sa Diyos, ang katotohanan na magpapalaya sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy na katotohanan dito na siyang magpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Amen. Praise God. Kaya, ang kailangan natin masumpungan, amen, para tayo makalaya mula sa gapos ng kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, mga kapatid, amen, paano natin masusumpungan ang katotohanan? Sapagkat sinabi na sa atin ng banal na kasulatan na ang katotohanan ay magpapalaya sa atin, at ang katotohanan na ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Panginoon, siya ang katotohanan. Ang tanong, paano natin masusumpungan o makikilala ang katotohanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano natin siya masusumpungan? Paano natin siya makikilala, mga kapatid? Amen. According to John chapter 5, verse 39, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat dito meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang magpapatutuo tungkol sa akin. So, ang kasulatan, mga kapatid, dito natin matatagpuan, dito natin mababasa, amen, ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dito natin malalaman, dito natin mababasa, mga kapatid, amen, praise God, at masusumpungan ang kung ano at kung paano natin makikilala ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At dahil dyan, meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya hindi na natin kailangan pa, mga kapatid, ng ibang aklat para lang masumpungan ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kailangan pairalin ang ating sariling kaunawaan, sariling prinsipyo, mga kapatid, para lang makilala si Kristo. Hindi po, mga kapatid, sapagkat sapat na ang banal na kasulatan upang ating pong malaman at maunawaan, basta't buksan lamang natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, magkaroon tayo ng desire, willingness na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang problema, mga kapatid, iba-iba ang interpretasyon at ang pagkilala ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, amen. Bakit? Ano ang naging dahilan o nagiging dahilan kung bakit iba-iba ang pagkakilala ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Samantalang sinabi ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mga kapatid, amen. Ang sabi, mga kapatid, ng Isaiah chapter 34 verse 16, Isaiah chapter 34 verse 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin sa kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan, amen, ng kanyang kasama, sapagat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Mga kapatid at mga kaibigan, amen. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, mga kapatid. Amen. May mga nagsasaliksik kasi
na dahil sa hindi nila maunawaan ang mga nakasulat, naghahanap sila ng ibang libro maliban sa Biblia, salita ng Diyos, na papabor doon sa kanilang maling pagkaunawa sa banal na kasulatan. Mga kapatid, hindi lahat ng sumasaliksik sa aklat ng Panginoon ay nakakasumpong ng pagkaunawa. Mga kapatid, sapagkat hindi lahat ng sumasaliksik ay tama ang motibo ng kanilang pagsasaliksik. May mga tao kasi na nagsasaliksik, mga kapatid, bago sila magsaliksik, mga kapatid, meron na po silang conclusion sa kanilang kaisipan, sa kanilang mga puso. Kaya, mga kapatid, amen, kapag nagsaliksik sila ng banal na kasulatan, mga kapatid, amen, naghahanap sila ngayon o gumagamit sila ngayon ng ibang aklat para yung kanilang maling pagkaunawa ay maitama sa ibang aklat. Hindi po ganon, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang sabi dito ng Biblia sa Isaiah chapter 34 verse 16, amen, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. So, ang banal na kasulatan, hindi natin kailangan maghanap ng ibang libro para lang ma-justify o maipaliwanag yung kung ano ang nakasulat sa banal na aklat. Hindi po ganon ang tamang paggamit ng Biblia. Hindi po ganon ang tamang pagsasaliksik ng Biblia. Sapagkat ang Biblia po ay ipinaliliwanag po niya ang kanyang mismong sarili. Mga kapatid, kaya kung meron po kayong mga kakilala na nangangaral ng salita ng Diyos, ginagamit ang Biblia, pero gumagamit ng ibang aklat para lang may paliwanag kung ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, false preacher po yun. False teacher yan, mga kapatid. Bulaang guro yan. Bulaang mangangaral, mga kapatid. Sapagkat ang totoong mangangaral, hindi niya kailangan gumamit ng ibang aklat o ibang libro para lang ma-justify yung kanyang maling pagkaunawa. So, mga kapatid, amen, hindi po ang Biblia nangangailangan ng ibang libro at hindi siya magkukulang. Ang Biblia po, hindi siya kulang para dagdagan at hindi po siya sobra para bawasan. Eksakto po, mga kapatid, kagaya ng sinabi dito, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. So, ibig sabihin, hindi siya sobra para bawasan, hindi rin siya kulang para dagdagan. Ang tanong, Pastor, bakit may mga nagdadagdag? Bakit may mga tao na gumagamit ng ibang aklat? So, hindi ko po alam kung ano ang reason nila. Pero isa lang, mga kapatid, ang nauunawaan ko. Kapag may mga tao na gumagamit ng ibang aklat, ibang libro, para lang may paliwanag ang kanilang doktrina o ang kanilang pananampalataya, hindi po yung totoo na nakaunawa, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Galatia 1:8, sabi ni Apostol Pablo, kahimat kami o isang anghel man ang bumaba sa langit, mula sa langit, at mangaral ng iba sa aming ipinangaral ay itakwil. Ang mga ganung tao ay kailangan itinatakwil. So ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mababasa natin ang kanyang buhay, mga kapatid, sa banal na aklat, sa banal na kasulatan, mga kapatid. Amen. Kahit nga sa Old Testament, mga kapatid, si Kristo po ang tinutukoy ng mga propeta. Maging sa New Testament, mga kapatid. Amen. According to Ephesians, amen, si Kristo po ang bato sa panulok. Siya po ang cornerstone, mga kapatid. Amen. Sa Israel kasi, mga kapatid, kapag gumagawa doon ng bahay, amen, kapag gumagawa sila ng haligi, gumagawa muna sila ng haligi, isang haligi na yon ang magiging basihan nila. Kung ano ang sukat ng unang haligi na kanilang ginawa, yun din po, mga kapatid,
yung gagayahin nila sa susunod pa at sa mga susunod pa at sa mga sunod pa na mga haligi na kanilang gagawin. So, ibig sabihin, yung haligi na yun ang kanilang pagbabasihan, yung nag-iisang haligi na yun. Yun po yung cornerstone, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga propeta, mga kapatid, si Kristo po o ang Espiritu po ni Kristo ang nakikipag-usap sa kanila sa Old Testament. Kaya hindi natin kailangan ng ibang aklat, hindi natin kailangan ng ibang libro para masumpungan natin ang katotohanan. Sapat na ang Biblia para masabi natin at masumpungan natin ang katotohanan na yan. Mga kapatid, ang tanong, bakit may mga tao na gumagamit ng ibang libro, mga kapatid, yun ay dahil sa mali nilang pagkaunawa ng salita ng Panginoon. Ang tanong, mahirap bang unawain ang Biblia? Mahirap ba itong maunawaan, mga kapatid? Amen. Basahin natin, atin pong alamin, dito po mga kapatid sa Proverbs chapter 2 verse 4 and 6. Verse 6. Kung iyong hahanapin siya na parang pila at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. So ang Panginoon, mga kapatid, ang nagbibigay ng karunungan. Kaya kapag ang isang tao ay gumagamit ng ibang libro, hindi po yun karunungan na galing sa Diyos na meron siya. Hindi po karunungan na galing sa Diyos meron siya. Kundi yun po ay karunungan na galing mismo sa kanyang sariling kakayahan, sariling prinsipyo. Kaya kapag meron kayong kakilala na kapag nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabahagi ng salita ng Diyos at gumagamit ng ibang aklat, ibang libro, yan po ay mali ang pagkaunawa at hindi po karunungan galing sa Diyos ang kanyang dala. Kundi kasi sabi sa Proverbs chapter 2 verse 6, ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Dahil sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Amen. So, saan natin mahahanap yung bibig ng Diyos? So, ang Biblia po, mga kapatid, ito po ay tinawag na salita ng Diyos. Amen. So, ang salita ng Diyos, yan po ay nagmumula sa kanyang bibig. Kaya ang Biblia, yan po ay nagsisilbing bibig at salita ng Diyos na nakikipag-usap sa mga tao. And that's the reason why, mga kapatid, meron kang kakaibang nararamdaman sa iyong puso, sa iyong sarili, every time na ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, ng ganitong pag-aaral, every time na ikaw ay nagbabasa, na para bang ikaw ang, kumbaga, sarili mo ang nakikita mo kapag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Sarili mo ang nakikita mo, amen, at ang pakiramdam mo, ang Diyos ay napakalapit sa iyo at kinakausap ka dahil ang binabasa mo ay ang salita mismo ng ating Panginoon. Hindi na natin kailangan ng ibang libro para lang ma-justify yung maling pagkaunawa ng tao. Ang magja-justify, mga kapatid, o ang magbibigay linaw ng mga maling pagkaunawa, mga kapatid, ng mga tao tungkol sa Biblia, mismo po ang salita ng Panginoon ang magbibigay ng linaw sa mga tao. Mga kapatid, kaya ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang aklat na ito ng kautusan ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ay ginagamit ng Panginoon para ang tao ay turuan. Huwag nating gamitin sa mga nangangaral na iniiba ang banal na kasulatan. Huwag niyo pong gamitin yan, ang banal na kasulatan, sa personal nyong kapritsyo at interes. Huwag niyong gamitin ang Biblia
sa pansarili niyong interes. Huwag niyong gamitin ang Biblia para lang mga lakal ng salapi. Huwag niyong gamitin ang Biblia para lang makakuha ng simpatya sa tao. Gamitin natin ang Biblia para turuan ang tao upang mabago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Yan po ang gampanin natin. Kaya, masusumpungan natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik sa banal na kasulatan. Basta't gawin lang natin ay maging tama ang motibo at maging tama ang pagkaunawa. Kapag ang iyong pagkaunawa sa Biblia ay may kontradiksyon ang Biblia, mali ang iyong pagkaunawa. Mga kapatid, ang Biblia po, hindi po ito nagkukontrahan. Hindi po ito naglalaban-laban sa bawat talata. Amen. May harmony po ang banal na kasulatan. Amen. Sinusuportahan ng bawat talata ang ibang talata dahil pinagtitibay mismo ng banal ng Biblia ang kanyang sarili mismo. Kaya kapag ang pagkaunawa mo sa Biblia ay mayroong kontradiksyon at ang pagkaunawa mo sa Biblia ay mayroong kang pinapanigan na talata at ang ibang talata ay hindi mo pinapansin, mali ang iyong pagkaunawa. At kapag mali ang pagkaunawa, ibig sabihin, hindi mo nasumpungan ang katotohanan. At kapag hindi mo nasumpungan ang katotohanan, hindi mo nakilala si Kristo. Sapagkat kapag nasumpungan mo ang katotohanan, ibig sabihin, tama ang pagkakilala mo kay Kristo, tama ang pagkaunawa mo tungkol kay Kristo. Mga kapatid, may mga tao, mga kapatid, na ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao lang. May mga tao naman na ang pagkakilala nila kay Kristo ay pangalawang Diyos. May mga tao naman ang pagkakilala nila sa Diyos ay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang pagkakilala nila sa Diyos. Meron pa nga akong nakausap mga kapatid. Ang sabi niya, ang Diyos daw ay marami. So mga kapatid, amen. Hindi po marami ang Diyos. Hindi po pangalawang Diyos si Kristo at hindi po tao lang si Kristo. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, si Kristo po, according to Titus chapter 2 verse 13, si Kristo po ang dakilang Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya, kapatid at mga kapatid, amen. Bakit Biblia ang kailangan basahin at dapat paniwalaan, mga kapatid? Amen. Bakit banal na kasulatan ang ating pag-aaralan, mga kapatid, para makilala si Kristo? Sapagkat ang sabi po ng Galatia 3:24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, ang banal na kasulatan, ito po ang maghahatid sa atin patungo kay Kristo. Kaya hindi mo kailangan ng ibang libro para lang mahanap mo at masumpungan mo si Kristo. Ang kailangan mo ay bukas na puso, mga kapatid. Teachable heart, humble spirit ang kailangan mo upang nang sa ganon, ang Panginoong Hesus mismo ang magpahayag at magpakilala sa iyo. Kaya salamat sa Diyos sa katotohanan na yan na ating pong nasumpungan, mga kapatid, na hindi lang natin nakilala, nabasa si Kristo, kundi nakilala mismo natin siya na si Kristo ang nag-iisang Diyos sa tagapagligtas, si Kristo yung Ama na nagkatawang tao upang tayo tubusin, mga kapatid, amen. At si Kristo po ang dakilang Diyos at tagapagligtas na nag-iisa. Si Kristo po ang sinabi o binanggit ni Juan doon po sa Book of Revelation chapter 4. Mga kapatid, na sinasamba sa kalangitan, mga kapatid, at pinupuri ng mga anghel. Maraming salamat, mga kapatid. Marami pa sana tayong talata na babasahin, ngunit umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa nagdudumilat na katotohanan na ito, na kung saan patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang katotohanan na ito. Na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ikaw, Panginoong Hesus, ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, hindi namin kailangan ng ibang libro upang
makilala ka, sapagkat sapat na ang iyong banal na salita upang ikaw ay magpahayag at magpakilala sa amin. Panginoong Hesus, dalangin ko po o Diyos sa amin pong mga tagapakinig, tagasubaybay, tagapanood. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Pagkaluban mo po sila ng teachable heart, humble spirit, and spirit of obedience. Magpahayag ka po at magpakilala sa kanila. Akayin mo po sila o Diyos sa paglilingkod sa iyo, sa katotohanan na ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Ito po ang aking contact number, 0967-364-7164, 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking contact number kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating mga pinag-aaralan. At muli mga kapatid, alas 8 po ng umaga, dyan po tayo sa Ikireno. Magkita-kita po tayo mga kapatid. Maraming salamat din po sa ating pong technical side, Brother Vincent. Salamat po sa pag-assist. At salamat din po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig. God bless everyone. Lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na siyang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.